Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Attorney Rowena Guanzon tungkol ito sa mga tanong kung dadaan ba sa Commission on Appointments itong appointment ni General Torre as Chief PNP. Ako rin, maraming nagtatanong. At ang sagot ko, parang hindi na. Kasi wala akong nababalitaan ng mga police generals na dumadaan sa Commission on Appointments. Kami lang sa AFP, colonel pa lang, dumaan ako sa Commission on Appointments. Hanggang nung nag-general, 2 beses akong sumalang. Wala kaming kasamahan na police general. Okay. Sito, klaro na ito. Attorney Rowena Guanzon, sabi niya, sa mga nagtatanong kung lulusot si General Torre sa Commission on Appointments, hindi po kailangan i-confirm ang pag-appoint ng Presidente sa Chief ng PNP. So, batikang abogada na ito ha. Former Commissioner ng COA, Commissioner ng COMELEC, UP Law Professor, nandyan na lahat ang kanyang qualification. So, sana sa mga nagtatanong, wala na tayong magagawa. Yun na yun. Appointed siya ng Pangulo, wala nang, hindi na yun mababawi. So, ano ang pwedeng gawin sa Chief PNP? Ito, may suggestion si Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya, ang magagawa lang ng mga senador ay tanungin ang performance niya pagdating sa budget hearing ng institusyon. Okay? So, dyan na lang siya gigisahin or ano. I'm sure maraming gigisa kay General Torre pagharap sa budget hearing. Diyan na lang ang number 1 na gigisa yan, sigurado ko si mag-unahan si Senator Bato at Senator Jinggoy Estrada. Now, kasi 20th Congress na siguro ang 20th Congress na ang magdinig sa budget. Nako, humanda si General Torre dahil grabe, si Senator Jinggoy. Bumibilib na ako kay Senator Jinggoy. Siya lang yung senador na nagsalita ng maanghang laban kay General Torre yung kanyang pagka-appoint. Sabi niya, he is not a good choice. Kabaliktaran ni Senator-elect Pampilo Lacson. Sabi niya, he deserves to be appointed as Chief PNP because, naririnig lang daw niya. Hindi niya personal na kakilala si Torre. Kaya lang, dahil sa naririnig niya, very firm, very decisive, very mission-oriented si General Torre. Si Jinggoy, masyadong mayabang. Ngayon lang tayo karoon ng Chief PNP na super yabang. Grabe. So, nako, na-imagine ko na sa budget hearing. Talagang pahihirapan ng gusto. Okay, balik tayo sa Commission on Appointments. I don't know bakit na ang PNP General, Chief PNP, hindi sinasalang sa Commission on Appointments. Bakit kami lang sa armed forces? Ang naisip kong dahilan is, sila? They are considered civilians. Lang, kung considered silang civilians, bakit ang mga cabinet secretaries dadaan sa Commission on Appointment? Civilians din ito. Hindi ba mas maganda sana kung may, batas bang kailangan o dapat Chief PNP yan
ilan bang kapulisan? More or less 220,000 policemen under sa kanya. Mas maganda na may yung commission on appointments kasi ano yan, check and balance. Kami, may nakasabay kami nung general na ako, no? Mayroong general na kasama namin. Hindi ko lang banggitin ang pangalan. Maganda ang record niya sa armed forces. Talagang very professional. Kailang medyo may question tungkol sa politika. May bahid politika yung kanyang career. Ayun, kinestyon. Yung batch namin nung nagpa-confirm kami, siya lang ang kinestyon. Mabuti na lang, sinuportahan siya. Okay, ito, in fairness kay Trillanes, senador pa siya noon. Isa si Senator Trillanes na dumipensa. Kasi pare silang PMA graduate eh. Plus, iba pang mga members ng Commission on Appointments. Dinipensahan nila yung general na kini-question. Hanggang nakalusot. Ganun po yun. Kapag may problema ka sa pamilya, pwede kang isang tabi, i-defer. Huwag mo na yan. Pag huwag mo na yan, wala na. Maghintay ka. Hanggang kung hindi ka i-confirm, babalik yung appointment mo. Back to zero ka. Kaya, napakalakas po ang Commission on Appointment. Kaya ang dating yan sa amin, hindi kami pwedeng gagawa ng kalukuhan. Kasi kung gagawa kami ng kalukuhan sa AAP, kernel pa lang, full kernel, pwede ka nang i-defer. Hindi matutuloy yung appointment mo as kernel or general pag may problema ka sa Commission on Appointment. Sana darating ang panahon na ang Chief PNP kailangang i-confirm. Bakit exempted sila? Okay, so good luck sa budget deliberation ng PNP at I'm sure nanggigilatin na sa si Senator Bato and Senator Jinggoy ang magpapahirap sa Chief PNP sa budget. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa mga kawawang talandig. Ngayon, meron tayong livelihood assistance na binibigay sa kanila, nagpapatanim ng sayote, nagpapatanim ng saging, kung may itinanim, may anin. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni sila ang nag-harvest silang manang og sayote. Muna ni sila. Bala brato, sir, basta ka makapalit na karibis may nakapalit na bugas. Pila ka sako ang narbis ninyo manang? Napulo. Napulo ra ri ka sako. Kay 300 ra ang sako, lakuhaan na mo sako nga ipalit na mo, 25. Kapindra 200 ang sako. Sa ayun na lang isan kay makapalit na nito. Bukas. May na lang bahalag brato. Brato, basta kay naka-harvest me. At least nga makapalit og bugas. So napulo karon ka sako ang inyong na-harvest nang. Napulo karon. Pila mo ka tawo nga nag-harvest sa napulo ka sako? Na, kuan ni. 5, 6. Uno mo sa napulo ka sako. Naay isa naay duha. Tayo ha. Tag 300 lang ang sako. Na kuan og sako. To 75 ra ang imong kuan kay 25 ang sako. Kay bra na pila karon ang gantang og bugas. 120 ang gantang sa bugas karon. 120. So ang sako ang duha ka gantang 240. Igurasan maka Naibili nga gamay para sa bulat. Para lang sa bulad lang yun. isarasan na kadlaw, murag na sad na sa kagantang. Salamat karon sa
Aw salamat kay nakatanong sa yute. Bala brato basta kay makakaon ni. Sige, manang Kapalit na salamat. mo bugas Sige, salamat. pagbulad. Oo. Mag-practice, magkugi.